Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa binatang barumbado na si Baron na nais patunayan sa lahat na siya ang pinakamalakas at matapang sa kanilang baryo. Hanggang isang matandang lalaki ang pinagkalooban siya ng mutya at kapa ng tigre na nagbigay ng kakaibang lakas at bangis kay Baron sa pakikipaglaban. Ngunit isang mabigat na tungkulin ang kakambal ng mutya at kapa, at yun ay ang protektahan ang kanilang baryo laban sa mga aswang. Gagamitin nga ba ni Baron ang mutya at kapa ng tigre sa kabutihan, o gagamitin niya ang mga ito para mas mapatunayan niya sa lahat na siya ang pinakamalakas? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. O ikaw, hindi ba sabi ko sa inyo nung huli ay bawal na kayong dumaan dito, Baron? Kasing liit ba ng munggoy ang utak mo, ha? At hindi mo yun naaalala? O baka naman naghahanap ka talaga ng gulo at sakit ng katawan? Naaalala ko yun, Erwin. Hindi ako ulyanin. At wala kang pakialam kung dumaan kami rito, dahil hindi mo naman pagmamayari ang daan na to. Hindi nga, pero teritoryo ko to. Kaya kung ako sa inyo, maglakad na kayo pabalik. Teka. Wala namang ibang daan para makalabas ditong baryo natin kundi dito lang eh. Anong gusto mo? Lumipad kami? Oo nga. Saka, sino ba nagsabing teritoryo mo ang lugar na to? Porke malapit ang bahay mo rito eh. Teritoryo mo na kagad to. Ganun na nga. Kaya kayong tatlo, kung ayaw niyong umuwi na bugbog sarado, maghanap kayo ng ibang daan. Wala akong pakialam kung lumipad kayo o dumaan kayo sa gubat. Basta, bawal kayong dumaan dito. Bakit ba nagmamaasim ka? Dahil ba sa nabugbog ka naming tatlo nung huling beses na nagrambulan tayo? Ngayon ay naghahari-harian ka na rito. Para sa kaalaman mo, Erwin, walang nagmamay-ari ng lugar at daan na to. Kaya wala kang karapatan na hindi kami padaanin sa kahit na anong daan sa baryo na to. Ikaw ang pagbabantaan ko ngayon. Kung ayaw mo mabugbog ulit, padaanin mo kami dahil sinasayang mo ang oras namin. Matapang na nagtama ang mga mata ni na Baron at Erwin. Bata pa lang ay magkaaway na ang dalawa. Hanggang sa magbinata sila, ay nadala nila ang bagay na yon. Umabot na sa nagkaroon ng sariling grupo si Erwin upang salpukin si Baron at ang dalawa niyang kaibigan na sina Mario at Dado. Hindi pwedeng matapos ang isang buwan na hindi nag-aaway ang dalawang magkabilang grupo. Kung minsan ay panalo sina Baron at minsan naman ay sina Erwin ang nananalo. Ang totoo, hindi na maalala ni Baron kung paano at bakit sila nagkaroon ng galit ni Erwin sa isa't isa. Dahil bata pa sila nang magsimula silang mag-away. Para sa kanila ay hindi sila hihinto sa pag-aaway hanggang sa hindi nila napapatunayan sa mga tao sa baryo nila kung sino sa kanilang dalawa ang pinakamalakas at pinakamatapang. Patuloy na nakatitig sina Baron at Erwin sa isa't isa. Walang nais magbaba ng tingin dahil para sa kanila ay isa yung senyales ng kahinaan. Nakakalokong ngumisi si Baron. Hanep pa. Kung makatingin ka sa akin, parang gusto mo kong halikan, ha? Alam ko na. Nagkakagusto ka na yata sa akin, eh. Teka, Chong.
Walang talo-talo ah. Oo, gusto kita. Tama ka. Gusto kong basagin yung nakakabwisit mong pagmumuka. Isang mabilis na suntok ang pinakawalan ni Erwin at tumama yun sa panga ni Baron. Sandaling nagdilim ang paningin ni Baron kaya ipinilig niya ang kanyang ulo. Manggaganti siya ng suntok nang mula sa kung saan-saan ay lumabas ang mga kagrupo ni Erwin na puro lalaki. Naging alerto sina Mario at Dado. Inilabas ni Mario ang arnis nito habang si Dado ay ang armas nitong sumpit. Pumuesto ang dalawa sa magkabila ang tabi ni Baron habang si Baron ay iniumang ang kanyang matigas na kamao na para siyang isang boksingero. Aba, mukhang nadagdagan ng mga alipores mo ah. Bakit Erwin? Natatakot ka ba sa aming tatlo? At kailangan mo pa ng ganyang karaming kakampi? Para lang mapabagsak kami, ha? Naisip niya kasi na wala siyang laban sa ating tatlo. Akala mo naman natatakot tayo sa kanya. Sabihin niyo na ang gusto niyong sabihin. Sila ang kusang sumama sa grupo ko. At hindi ko sila pinilit. Ibig sabihin, matatalino sila. Alam nila kung kanino sila dapat sumama. Tama na. Ang dami mo pang sinasabi. Ang dahilan lang naman yan ay takot ka. Hindi mo kami kaya. Kahit tatlo lang kami. Mayabang ka talaga. Sige kung ganun, bakit di natin subukan? Kung takot nga ako sa inyong tatlong kumag. Isa-isang tinignan ni Baron ang mga lalaking nasa likod ni Erwin. Bawat isa ay may kanya-kanyang dalang armas. May 2x2 na kahoy, baseball bat, patalim at kung ano-ano pa. Alam niya na wala silang laban ni na Mario at Dado sa dami ng mga kasama ni Erwin at kung lalaban sila ay sigurado siya na hindi maganda ang mangyayari sa kanilang tatlo. Kung siya lang sana ay walang problema, pero kasama niya sina Mario at Dado. Ayaw niyang mapahamak ang mga kaibigan niya nang dahil sa kanyang pag-aangas. O ano Baron? Natahimik ka na yata. Naisip mo na ba na wala kang laban sa akin ha? Alam mo, gusto ko sana makipagrambulan sa inyo ngayon eh. Ang totoo, kahit mag-isa lang ako, ay kayang-kaya ko kayong patumbayin lahat. Napakayabang mo talagang hayop ka. O ano? Simulan na natin! Teka. Easy ka lang, masyado ka namang high blood eh. Wala ako sa mood makipag-away sa'yo ngayon eh. Marami pa akong dapat gawin na mas importante kaysa sa patunayan kung sino mas malakas at mas matapang sa atin dalawa. Hayaan mo, Erwin. Sa ibang araw, haharapin kita at yung mga alipores mo. Ang dami mo pang sinasabi. Bakit hindi mo nalang aminin na natatakot ka sa dami namin? Kilala mo ko, Erwin. Wala akong kinatatakutan. Maghintay ka lang at haharapin kita kapag nasa mood na ako makipag-away. Ang gawin mo ay maghanda ka at magpalakas. Kung gusto mo, magdagdag ka pa ng mga alipores mo para mas marami kayo eh. Baka sa ganung paraan ay magkaroon na kayo ng tsansang manalo sa aming tatlo. Umiim ang bagang ni Erwin. Muli nitong sinuntok si Baron. Pero sa pagkakataong yun, ay mabilis na yumuko si Baron. Lumagpas ang kamao ni Erwin sa kanya at nawalan ito ng balanse. Sumubsob sa lupa si Erwin at nakakain pa yon ng alikabok. Yan! Ikaw kasi masyado kang agresibo eh. Tignan mo nangyari sa'yo. Saka mo na ako hamunin kapag hindi ka nalampa. Mario, Dado, tara na. Umuwi na lang tayo. Nawalan na ako ng ganang magpunta sa bayan. Nauna nang naglakad, paalis si Baron at agad na sumunod sa kanya sina Mario at Dado. Hindi nagsalita ang dalawa hanggang sa makarating sila sa bahay ni Baron. Mag-isa na lang sa buhay si Baron. Nang mamatay ang nanay niya nung bata pa siya, ay iniwanan na siya
ng kanyang tatay sa lola niya. Halos 3 taon nang patay ang lola niya, kaya wala na siyang inaasahan, kundi ang kanyang sarili. Naupo si Baron sa mahabang upuan na nasa ilalim ng mayabong na puno ng santol sa harapan ng kanyang kubo, habang sina Mario at Dado naman ay nakatayo sa harapan niya. Tol, bakit naman umatras ka kay Erwin kanina? Sa ginawa mo, parang inamin mo na rin sa kanya. Natakot tayo sa kanya. Oo nga naman, Baron. Handang-handa na sana akong makipagbakbakan eh. Ilang araw na rin akong pahinga sa rambulan eh. Alam nyo, hindi sa lahat ng oras ay kailangan natin patulan si Erwin. Saka iniisip ko rin kayong dalawa, no? Masyado silang marami. At aminin nyo man sa hindi, mahihirapan tayong labanan sila. Gumamit din kayo ng utak. Ibig sabihin, ayaw mo kami masaktan ni Mario? Hindi naman sa ayaw ko kayong masaktan. Imposibleng di kayo masaktan doon kapag nakipag-away tayo kina Erwin. Ayoko lang na mapahama kayong dalawa. Mamaya, mamatay pa kayo ron eh. E di, kargo pa kayo ng konsensya ko. Nagulat si Baron nang bigla siyang niyakap ni na Mario at Dado. Ipinagtulakan niya ang dalawa na para bang nandidiri siya. Hoy! Ano ba? Bakit niyo ako niyayakap? Pambira tong dalawang to. Kinikilabutan ako sa inyong dalawa eh. Tapos may paiyak-iyak pa kayong nalalaman? Ano yan? Pasensya ka na, Tol, ha? Eh kasi, natouch lang kami sa sinabi mo eh. Love mo pala kami. Kaya nga, talagang inaalala mo pa kami ni Mario. Ikaw yung barumbado na may puso. Kaya sa'yo kami hanggang sa huli, ha? Napakadrama niyong dalawa. Umalis na nga kayo at gusto ko munang mapag-isa. Sigurado ka ba, Chong? Oo, saka gusto ko rin magpahingi. Sige na, umalis na kayo. Iwan niyo na ako. Sinunod naman nila Mario at Dado si Baron. Pagkaalis ng dalawa ay napangiti si Baron nang maalala kung paanong nabuo ang matibay na pagkakaibigan nilang tatlo. Nung kabataan pa nila, si Dado ay palaging inaapi ng grupo ni na Erwin na kilalang siga sa baryo. Isang araw, muntik na itong mapahamak ng saktan at bugbugin ito ni na Erwin. Pero dumating bigla si Baron at walang takot niyang hinarap ang grupo ni na Erwin. Pinagtanggol niya si Dado hanggang sa nagtakbuhan ang mga kalaban. Doon nagsimula ang pagkakaibigan nilang dalawa. Si Mario naman ay pinsan ni Dado na madalas nitong nakakasama. Dahil sa ginawang pagtulong ni Baron kay Dado, ay nakilala rin siya ni Mario at doon na nabuo ang kanilang samahan. Simula noon ay palagi nang magkakasama ang tatlo. Magkakasama sila sa inuman, gala at maging sa mga gulo. Naging tapat sina Mario at Dado kay Baron at ramdam ni Baron na parang kapatid na ang turing ng dalawa sa kanya. Si Mario ay payat na lalaki pero maliksing kumilos, habang si Dado ay malaki at matangkad at ito ang pinakamalakas sa kanila. Labis na nagpapasalamat sa Diyos si Baron dahil nakilala niya sina Mario at Dado. Ang dalawa na kasi ang naging pamilya niya simula nang mamatay ang kanyang lola. Isang umaga, abala si Baron sa pagtatabas ng matataas na damo sa harapan ng bahay ni Mang Onyok. Wala siyang permanenteng trabaho. Kung ano ang pwedeng ipagawa sa kanya ay ginagawa niya at yun ang paraan niya ng pagkita ng pera. Minsan ay nag-iigib siya ng tubig, naglilinis ng bakuran, nag-aayos ng kung anong sira sa bahay at kung ano-ano pa. Halos lahat ng trabaho ay inalam ni Baron dahil alam niya na wala siyang aasahan kundi ang kanyang sarili. Napahinto si Baron sa ginagawa nang marinig niya
ang boses ng mga kaibigan niya na sina Mario at Dado. Dado, ayun pala si Baron oh. Baron, Chong, nandito ka lang pala eh. Oh, ano namang ginagawa niyo rito? Hindi niyo ba nakikita nagtatrabaho ko? Ikaw naman, aayain ka lang namin sa peryahan sa plaza. Tara, maglaro tayo ng color game at baka swertein tayo. Hindi ba pwedeng mamayang gabi na tayo pumunta ron? Ano ka ba? Mas magandang ngayon na kasi kakabukas pa lang ng peryahan. Paniguradong maraming chika bebe doon. Pupunta ka lang pala ron para sa mga babae, pambihira ka, oo. Sige na, kayong dalawa na lang ang pumunta ngayon. Mamayang gabi na lang ako magtutungo ron. Ang KJ mo naman, Chong. Minsan lang naman magkaroon ng peryahan dito sa atin kasi malapit na ang piyesta eh. Hindi ako KJ, Dado. Alam ko kasi kung anong dapat kong unahin. Obligasyon. Bakit? Kapag ba nagpunta ako ngayon sa peryahan, magkakapera ako. Buti pa rito sa pagtatabas ko ng damo, sure money na. Kapag natapos ko to, babayaran kagad ako ni Mang Onyok. Tapos bibigyan pa niya ako ng 2 kilo ng kamote. E di ayos. Matagal ka pa ba dyan sa pagtatabas mo ng damo ha? Matagal pa. Hanggang dun sa likod gagapasin ko eh. Ewan ko ba rito kay Mang Onyok kung bakit pinabayaan ng ganito ang mga damo rito. Pero ayos lang naman kasi dahil sa pagpapabayaan niya, meron ako naging trabaho, di ba? Ang mabuti pa siguro tulungan ka na lang namin para mabilis kang matapos dito. Ano? Hindi ba katatapos lang natin magakot ng nyog? Pagod pa ako, Mario eh. Ang sakit pa nga ng likod ko hanggang ngayon eh. Ikaw puro ka talaga reklamo, Dado. Para nga mabilis na matapos si Baron, tapos makakapunta na kagad tayo sa peryahan, di ba? Hindi na kailangan, Mario. Trabaho ko to. Saka mukhang mas kailangan yung dalawa ng pahinga. Sige na, okay lang ako rito. Mamayang gabi na lang tayo magpunta sa perya. Ay nako. Sige na nga. Basta dadaanan ka namin mamaya sa bahay mo ah. Oo, hihintayin ko kayo. Aalis na kami. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Nang umalis na sina Mario at Dado, ay pinagpatuloy na ni Baron ang kanyang ginagawa. Napagtanto niya na malapit na pala ang piyesta sa baryo nila at magaganap na yon sa susunod na linggo. Kung ang ibang tao ay masaya sa paparating na piyesta, si Baron naman ay hindi. Simula nang mamatay ang lola niya, ay hindi na siya naghahanda tuwing may okasyon. Hindi kagaya nung buhay pa ang kanyang lola na kahit pansit at tinapay ay meron sila tuwing may mga espesyal na araw, gaya ng fiesta. Pagkatapos magtabas, ay binayaran na si Baron ni Mang Onyok. Bukod doon, ay binigyan pa siya nito ng napakaraming kamote. Malaking bagay na yon sa kanya dahil maaari niyang ilaga ang kamote at kainin. Pag-uwi ni Baron sa bahay, ay naligo muna siya at nagpalit ng malinis na damit. Nagpahinga siya pagkatapos dahil doon na niya naramdaman ang pagod sa ginawa niyang pagtatabas ng damo kanina. Mabilis na nakatulog si Baron. Naging napakatagal ng pagtulog niya dahil madilim nang magising siya. Sakto na paggising niya ay nakarinig naman siya ng malakas na pagkatok sa pinto. Tol! Tol, nandito na kami! Tara na sa peryahan! Nako Mario, mukhang tulog pa siya. Tignan mo at walang bukas na ilaw sa loob ng bahay niyo. Pupungas-pungas na bumangon si Baron at binuksan niya ang pinto. Ayos ah, mukhang napasarap yata ang tulog mo ah. Halatang bagong gising ka lang eh. O ano, tara na, punta na tayo sa peryahan. Ang dami ng tao na nagpupunta doon ngayon eh. Sandali, maghihilamos lang ako at magtututbrush. Hintayin niyo na lang ako dyan sa labas. Bilisan mo, Tol. Excited na ako maglaro ng color game eh. Matapos maghilamos at magtutbrush, ay sumama na si Baron kina Mario at Dado.
patungo sa peryahan. Sa totoo lang, ay mas gusto niyang manatili sa bahay upang makapagpahinga ng mas mahaba. Pero gusto rin niyang pagbigyan ang mga kaibigan niya sa gustong gawin ng mga ito. Pagdating sa peryahan, ay marami-rami na ang mga taong naroon. Walang mga rides, pero marami ang mga laro at mga nagtitinda ng pagkain. Bumili ng tinapay na may palaman na hotdog si Baron dahil hindi pa siya kumakain simula nang nakatulog siya kanina. Habang naglalaro ng color game sina Mario at Dado, ay nanonood lang si Baron. Ayaw niya kasing gastusin ang perang kinita at pinagpagura niya sa ganong klase ng sugal. Natawa na lang si Baron nang kahit isang beses ay hindi man lang tumama sa color game ang mga kaibigan niya. Uy, kayong dalawa. Tama na nga yan. Tama na yan. Mukhang hindi pabor sa inyong gabing to eh. Sandali lang, Tol, sandali lang. Babawi lang kami, mananalo rin to. Oo nga naman. Isang taya na lang, tol. Anak ng tutsang naman oh. Ano ba? Huwag niyo nang gusto yung bumawi, tama na. Mas marami pa ang talo niyo kaysa sa panalo eh. Mamaya maubos pa ang pera nyo eh. Ang mabuti pa maghanap na lang tayo ng pwedeng kainin dito. At kulang pa sa akin yung tinapay na binili ko kanina eh. Nagugutom pa ako. Teka lang, promise. Isang taya na lang. Tapos titigil na kami. Ay nako. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta pinagsabihan ko na kayo ha. Naglakad palayo si Baron, kina Mario at Dado upang maghanap ng murang pagkain na pwede niyang bilhin. Hanggang sa may nakita siyang nagtitinda ng popcorn na malapit sa bukana ng papasok ng peryahan. Bumili siya ng isa at matapos niyang makapagbayad at makuha ang popcorn ay naisipan niyang balikan na ang mga kaibigan niya. Ngunit hindi pa man siya nakakakbang nang bigla siyang natigilan dahil narinig niya sa kung saan ang boses ni Erwin. Luminga siya sa paligid hanggang sa nakita niya si Erwin na nasa kabilang kalsada. Mahigpit nitong hawak sa kwelyo ang isang matandang lalaki na mukhang napakahina na. Payat ang katawan ng matanda at puro puti na ang buhok. May hawak na makapal na tela ang matanda at napakadumi. Pinanood ni Baron ang ginagawa ni Erwin habang kumakain ng popcorn. O ikaw, huwag kang magsinungaling sa akin, tanda. Alam kong may pera ka. Ibigay mo na sa akin ang pera mo bago pa ako mawalan ng pasensya sa'yo. Wala talaga akong pera, iyo. Hindi mo ba nakikita ang itsura ko? Isa lang akong palaboy. Kaya, paano ako magkakaroon ng pera? Maawa ka naman sa akin. Yun na nga eh. Alam ko palaboy ka. Kaya malamang ay may naglimos sa'yo. Akin na yung pinaglimusan mo. Akin na. Kahit nahubaran mo pa ako ngayon, ay wala kang makukuha na kahit piso sa akin. Kung gusto mo magkaroon ng pera, bakit hindi ka magtrabaho? Gamitin mo ang lakas ng katawan mo sa pagbabanat ng buto, hindi yung sa pangingikil sa ibang tao. Anak ng tutsang oh. Grabe talaga tong si Erwin. Hindi na naawa sa matanda. Tama naman yung matanda eh. Bakit di siya magtrabaho ng maayos para may pera siya? Ayaw talaga niyang lumaban ng parehas. Patuloy sa pagsubok at pagmuya ng popcorn si Baron hanggang sa biglang sinuntok ni Erwin ang matandang lalaki. Natumba ang matanda at napahiga sa lupa. Hindi pa nakontento si Erwin at sinipa pa nito ang tiyan ng matanda. Tama na! Tama na! Maawa ka sa akin! Wala talaga akong maibibigay na pera sa'yo! Hehehe, siguro nga'y wala kang pera. Kaya mas mabuti pa na aliwin mo na lang ako. Bubugbugin kita hanggang sa magkanda bali-bali ang makukunat mong mga buto. Wala sanang balak makialam ni Baron sa ginagawa ni Erwin sa matanda. Ngunit bigla niyang naalala ang lola niya at naisip niya na meron ding apo ang matandang lalaki.
Alam niya kung ano ang mararamdaman ng apo nito kapag nalaman nito na merong nanakit sa lolo nito. Malalaki ang mga akbang na lumapit si Baron kay Erwin. Bago pa muling masipa ni Erwin ang matanda, ay ibinato niya sa mukha ng binata ang isang bag ng popcorn. Gulat na napatingin si Erwin sa kanya. "Anak nang, bakit mo ako binato ng popcorn? Umalis ka rito kung ayaw mo madamay." Pambihira ka talaga, Erwin, oh. Pati matanda pinapatulan mo eh. Di ka ba naaawa sa matandang yan? Nakita mo nang walang kalaban-laban sa'yo eh, sinasaktan mo pa. Eh ano bang problema mo ha? Bakit ka ba nakikialam sa gusto kong gawin? Kasi mali ang ginagawa mo. Hindi ka ba tinuruan ng nanay at tatay mo na gumalang sa nakatatanda? Aba, kung magmalasakit ka sa matandang to para kang anghel ha? Bakit? Lolo mo ba to? Hindi na nagsalita si Baron. Bagkus ay tinulungan niya ang matandang lalaki na tumayo. Nakangiwi ang matanda at halatang may iniinda yung sakit. Manong, ano pong masakit sa inyo? Ayos lang po ba kayo? Masakit ang tiyan ko. Sandali, at nahihilo ko. Nagulat si Baron nang bigla siyang sinipa ni Erwin sa likod. Napasubsob siya sa lupa at nadaganan niya ang matanda. Iko! Naku, pasensya ka na, Manong, ha. Hindi ko sinasadya. Masyado kang pakialamero, Baron. Talagang naghahanap ka ng sakit ng katawan, no? Marahang tumayo si Baron. Humarap siya kay Erwin habang mariing nakakuyom ang kanyang kamao. Pinapakita mo lang talaga kung gaano ka kaduwag at kahina, Erwin. Pati ba naman matandang mahina at walang kalaban-laban eh pinapatulan mo? Eh di tingnan natin kung sino ang duwag at mahina sa ating dalawa. Naramdaman ni Baron ang biglang pag-init ng kanyang katawan nang sumugod si Erwin. Nakita niya ang kumpiyansa sa mukha nito. Nagpakawala ng suntok si Erwin pero sa hangin lang yun tumama. Agad naman na umatake si Baron at sinintok niya si Erwin sa sikmura. Narinig niya ang ungol ni Erwin at bahagya itong napayuko. Kung ako sa'yo, aalis na lang ako. Wala kang laban sa akin kahit anong gawin mo. Hayop ka! Ikaw ang dapat na umalis! Huwag kang mayabang porque ikaw ang unang nakatama ng suntok! Muling sumugod si Erwin at nagpakawala ito ng mga suntok. Tinamaan si Baron sa kanyang pisngi at sikmura. Naramdaman ni Baron ang lakas ng suntok ni Erwin, pero mas matindi ang apoy sa kanyang dibdib. Tumiim ang bagang ni Baron at gumanti siya ng suntok. Tumama ang kamao niya sa panga ni Erwin, sunod sa sikmura at sa ilong nito. Naramdaman niya ang lagkit ng dugo ni Erwin sa kanyang kamao. Nahilo si Erwin at bigla yung bumagsak. Napaluhod si Erwin sa lupa habang dumudugo ang ilong at bunganga. O ano? Lalaban ka pa? Tumayo ka dyan! Bago pa lang ako nagiinit eh. Tara! Suntukan pa tayo! Hindi pa ako tapos sa'yo, Baron. Humanda ka. Hindi ko makakalimutan ang gabing to. Babalikan kita! Babalikan kita! Sige lang, bumalik ka lang. Huwag kang mag-alala. Kasi palagi akong handa sa'yo. Hihintayin kita, gonggong. Nanlilisik ang mga matang tumayo si Erwin. Pasuray-suray yung naglakad palayo hanggang sa tuluyan na yung nawala sa kanyang paningin. Doon na binalikan ni Baron ang matandang lalaki na nakaupo pa rin sa lupa. Bakas pa rin sa mukha ng matanda ang labis na panghihina. Manong, kaya niyo po ba tumayo? Medyo nahihilo pa rin ako. Napakalakas palang sumuntok ng binata na yun. Pero wala po siyang panama sa akin, Manong. Tignan niyo, umatras na siya, naduwag. Teka, saan po pala kayo umuwi? Kung malapit lang po iatid ko na po kayo. Sa Santilpin pa ako umuwi. Ginabi na nga ako sa paglalakad para lang maibenta tong kapa na gawa sa balat ng tigre.
Naku sino naman po ang bibili niyang ganyang klase ng kapa? Saka, may gumagamit pa po ba ng ganyan? Hindi ko alam. Pero kailangan kong magbaka sakali dahil kailangan ko ng pera. Pero Manong, ang layo pa po ng San Delfin dito. Hindi ligtas kung maglalakad kayo ng ganitong oras. At baka kung ano pang mangyari sa inyo sa daan Gaya na lang ngayon. Eto, muntik na ho kayong mapahamak dahil kay Erwin. Nabugbog patuloy kayo nang wala sa oras. Siguro ay matutulog na lamang ako sa kung saan. Tapos, bukas na lang ako maglalakad ulit. Pinagmasdan ni Baron ang marahang pagtayo ng matandang lalaki. Kinuha nito ang malaking tela na napakarumi at isinampay yun sa balikat nito. Tumingin ang matanda kay Baron at matipid na ngumiti. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, iyo. Bihira ang mga kagaya mo na may gagawin kapag may nakita na may nangangailangan. Marami sa ating mga tao na nanonood lang o magkukunwaring walang nakita sa mga ganitong pagkakataon. Nagsimula ng maglakad ang matandang lalaki. Paika-ika yon sa paglalakad. May awang humaplos sa puso ni Baron. Kilala siyang barumbado sa baryo nila. Pero pagdating sa matatanda, ay sadyang malambot ang kanyang puso. Kaya isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Hinabol ni Baron ang matandang lalaki at humarang siya sa nilalakaran nito. Manong, sandali lang po. Manong, delikado rin po kung dito kayo sa labas matutulog Ang mabuti pa po, sa bahay na lang po kayo magpalipas ng gabi. Tapos, bukas ng umaga, ay pwede na po kayong umalis para makauwi na po sa San Delfin. Aba, totoo ba yung alok mo na yan sa akin, iyo? Pero, wala akong ibabayad sa'yo. Manong, hindi ko po kayo sisingilin. Total, tinulungan ko na kayo kay Erwin kanina. Lulubos-lubusin ko na. Kaya, sige na ho. Sa bahay na lang po kayo matulog ngayong gabi. Baka po kasi may mangyari pang masama sa inyo Hindi yun kakayanin ng konsensya ko. Pero iyo, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi mo ko kilala. Paano pala kung isa akong masamang tao? Manong, hindi naman po kayo masamang tao Mukha naman po kayo mabait. Saka kung may gagawin kayong masama, konsensya nyo na lang po ang bahala sa inyo. Tinulungan ko na nga po kayo tapos gagawan nyo pa ako ng masama. Kayo po ang bahala kung gusto nyo. Sige, pumapayag na ako. Maraming salamat pala sa'yo. Ay, sadali lang. Ano nga pala ang pangalan mo? Baron. Ako po si Baron. Ako naman si Pedro. O siya, tara na po sa bahay, Mang Pedro. Para makapagpahinga na po kayo. Ngumiti ng malaki si Mang Pedro. Inalalayan ito ni Baron sa paglalakad dahil ramdam niya na nanghihina pa rin ito dahil sa natanggap nitong suntok at sipa mula kay Erwin. Nang sandaling yon ay nawala na sa isip ni Baron ang mga kaibigan niyang sina Mario at Dado na nasa peryahan pa rin. Ang tanging nasa utak niya kasi ay ang matulungan si Mang Pedro sa paraang alam niya at kaya niya. Nang makarating na si Baron sa bahay niya, ay agad niyang pinapasok doon si Mang Pedro. Sinindihan niya ang gasera at naglatag na siya ng banig. Ipinatong ng matanda ang dala nito sa ibabaw ng lamesa. Manong, pasensya na po kayo kung magkatabi po tayo matutulog Isa lang po kasi ang banig ko rito Walang problema sa akin yun. Huwag ka mag-alala. At hindi naman ako nag-iilik, kaya magiging maimbing ang tulog mo. Pero iyo, wala ka bang kasama rito sa bahay mo? Wala po. 3 taon na rin po siguro na mag-isa ako rito. Namatay na po kasi ang lola ko. Ganun ba? Ikinalulungkot kong marinig yan. Kaya nga po hindi ako nagdalawang isip na tulungan kayo. Kasi
naaalala ko po si Lola sa inyo eh. Naisip ko po na paano kung si Lola pong nasa kalagayan nyo. Napakaswerte ng lola mo dahil nagkaroon siya ng napakabait na apo na kagaya mo, Baron. Hindi nga po eh. Puro sakit lang po sa ulo ang nakukuha ng lola ko sa akin. Mahilig po kasi ako makipag-away kaya madalas na pinapatawag si Lola sa barangay. Ganun ba? Pero nakikita ko ang kabutihan sa puso mo. Kailangan mo lang sigurong mapagtanto na walang magandang maidudulot sa'yo ang madalas na pakikipag-away. Ang mabuti pa po siguro matulog na po tayo. Medyo inaantok na rin po ako eh. Mabuti pa nga. Maraming salamat pala ulit sa pagtulong mo sa akin, Baron. Hayaan mo at makakaganti rin ako sa kabutihan mo. Huwag niyo na pong isiping gumante. Masaya po ako na natulungan ko kayo. Hinintay ni Baron na makahiga si Mang Pedro bago niya pinatay ang gasera. Matapos yun ay nahiga na rin siya. Patigilid siyang humiga habang nakatalikod kay Mang Pedro. Pumikit na siya at kampante siyang natulog dahil malakas ang pakiramdam niya na mapagkakatiwalaan naman ang matandang pinatuloy niya sa kanyang bahay. Tanghali na nang magising si Baron kinabukasan. Nagunat siya habang nakahiga at pagtingin niya sa tabi niya ay napakunot siya sapagkat wala na ron ang matanda na si Mang Pedro. Inisip niya na baka lumabas lang ang matanda kaya dumungaw siya sa bintana pero hindi niya pa rin ito nakita doon. Saan na kaya nagpunta si Mang Pedro? Umalis siya habang tulog ako? Nakita ni Baron ang kapa na dala ni Mang Pedro. Nakapatong pa rin yun sa ibabaw ng maliit niyang lamesa. Oh, bakit nandito pa to? Naku, nakalimutan pa yata to ni Mang Pedro. Pero hindi bale. Dito muna tong kapa niya. Sigurado ako na babalikan niya to. Nagpabaga na ng uling si Baron sa kanyang lutuan. Nagsalang na siya ng tubig na may mga kamote dahil yun ang kanyang kakainin para sa almusal. Habang hinihintay niyang maluto ang kamote, ay biglang pumasok sa kubo niya si Mario. Ayos ah. Ang aga mo naman yatang pumunta rito. Huwag mong sabihin na makikipag-away tayo sa ganito kaaga. Sandali lang at hindi pa ako nakakapag-almusal. Pag-almusalin mo muna ako. Ano ba nangyari sa'yo kagabi at bigla ka na lamang nawala? Hinalap ka namin ni Dado sa peryahan pero hindi ka na namin nakita. Ay, oo nga pala, no? Nakalimutan ko na kayong dalawa eh. Pasensya na kayo. Kagagawan kasi yun ni Erwin. Si Erwin? O bakit? Anong ginawa ni Erwin? Nagpang-abot kami ni Erwin kagabi sa labas ng plaza. Eh paano ba naman? Kinikikilan ba naman niya yung kawawang matandang lalaki? Tapos, nang hindi siya binigyan, sinuntok at sinipa niya. Siyempre, tinulungan ko yung matanda. Pero wag ka mag-alala, Mario. Hindi umubra si Erwin sa akin kagabi. Wala na nga siyang nagawa kundi ang umalis eh. Kasi alam niyang hindi siya mananalo sa akin eh. Totoo ba yung sinasabi mo? O gawa-gawa mo lang para hindi kami magalit sa'yo ni Dado? Bakit? Nagdududa ka ba na natalo ko sa suntukan si Erwin? Hindi. Duda ako na may tinulungan ka matandang lalaki. Ikaw? Tutulong? Wow! Imposible, Chong. Wala sa pagkatao mo ang tumulong sa ibang tao. Ah, talaga ba? Ganyan ba ang pagkakakilala mo sa akin? Sandali. Nakikita mo yung malaking tela na nasa lamesa ko? Dala yun ng matandang lalaki. Sa kanya yun. Dito ko nga muna siya pinatulog eh. Kasi malayo pa ang uuwian niya. Eh, nasan yung matandang sinasabi mo? Hindi ko nga alam kung lumabas lang ba siya o umalis na kasi naiwan niya yung tela niya eh. Pagising ko, wala na siya. Nako, Chong. Hindi kaya magdanakaw yun? Tinignan mo na ba mga gamit mo? Baka may nawawala. Ano namang nanakawin niya rito? Saka, magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Kaya sigurado ko na hindi siya masamang tao. Pero sa totoo lang, Tol, nag-alala kami ni Dado sa'yo nung bigla ka na lamang nawala. Akala nga namin nabiktima ka na ng aswang eh.
Ano? Anong aswang sinasabi mo? Chong, narinig kasi namin yung pinag-uusapan ng mga tao kagabi sa peryahan. Ang sabi nila, Chong, ay meron daw na umaataking mga aswang sa kabilang baryo. Aba, hindi lang mga hayop ang binibiktima, kundi pati mga tao. Ang sabi pa nga nung isang babae, may mga napatay na yung mga aswang. Kaya nakakatakot na palang gumala tuwing gabi, Chong. Pambira. At talagang naniwala ka kagad sa mga narinig nyo ni Dado. Mario, napakatagal na nating nakatira sa baryong to at kahit dulo ng daliri ng aswang ay wala tayong nakita. Saka, sa kabilang baryo naman sila umaatake. Kaya nung kinakatakot mo. Kahit na pa sa kabilang baryo eh. Aba, napakalapit lang nun dito sa atin, no? Paano kung isunod na nila tong baryo natin? Buti sana kung uubra sa kanila ang sumpit at arnis namin ni Dado eh. Sus, masyado mo lang tinatakot ang sarili mo. O sige na, umalis ka na at mag-aalmusal na ako. Mukhang kumukulo na yung isinalang kong kamote. Gutom na rin ako eh. O sige, uuwi na muna ako. Pero tol, sinasabi ko sa'yo ha, mag-iingat ka. Bakit na naman? Dahil sa aswang? Bukod sa aswang, tol, mag-ingat ka rin kay Erwin. Hindi ba sabi mo eh, natalo mo siya kagabi sa suntukan? Hindi malabog gumanti ang mokong na yun sa'yo. Wala akong pakialam sa kanya, Chong. Kahit isama pa niya lahat ng alipores niya, ay kayang-kaya ko silang patumbahin. O sige na, umalis ka na para makakain na ako. Muling nagpaalam si Mario kay Baron bago yung tuluyang umalis. Nang naluto na ang nilagang kamote, ay nagtimpla na ng kape si Baron. Inalis niya ang kapa na nasa ibabaw ng lamesa at inilagay niya yun sa sahig na kawayan. Habang mag-isang kumakain, ay hindi napigilan ni Baron na manakanakang tignan ang makapal na tela ni Mang Pedro. Hindi niya maintindihan, pero tila may kung anong enerhiya ang humihila sa kanya upang tignan niya yon. Matapos na hugasan ang mga pinagkainan, ay biglang naisip ni Baron ang babala ni Mario kanina. Napagtanto niya na tama si Mario. Hindi malabong rumesbak si Erwin sa kanya dahil sa nangyari kagabi. Tama si Mario. Kailangan ko mag-ingat. Baka umatake nga si Erwin kapag hindi ako handa. Kilala ko pa naman ang kumag na yon. Hindi siya patas lumaban. Sa gitna ng pag-iisip ni Baron, ay muli niyang nasulyapan ang kapang naiwan ni Mang Pedro. Nilapitan niya yon at kinuha. Tinignan niya yon ng mabuti at inamoy. Anak ng... Ano ba to? Amoy alimuom, napakabaho. Parang kulog na utot ang amoy ah. Tapos napakadumi pa. Tapos ang sabi niya binibenta niya to. Anak ng tutsang. Sino naman kaya ang bibili ng kapang to kung ganito to kabaho at kadumi? Napailing si Baron at naalala niya ang mukha ng matanda na si Mang Pedro. Kagabi ay nakita niya kung gaano kagusto ng naturang matanda ang kumita ng pera. Kaya naisip niya na muli itong tulungan upang madaling maibenta ang tinitinda nitong kapa. Nagtungo si Baron sa likod ng kanyang kubo. Dala ang kapa. Inilagay niya yon sa batya at nilagyan niya yon ng tubig na mula sa balon. Binanlawan niya yon ng paulit-ulit hanggang sa nabawasan ang nakakapit doong dumi. Matapos yon ay ibinabad niya yon sa sabon at maingat niya yung kinuskus gamit ang brush. Kailangan na hindi ko masyadong diinan ng pagkuskus dito. Gawa nga pala to sa balat ng tigre. Baka masira to kung masyado kong pepwersay ng pagkuskus dito. Naging matyaga si Baron sa pagkuskus sa napakaruming kapa. Makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan na yung naging malinis. Muli niya yung binanlawan ng maraming beses at nang isampay niya yon ay napangiti siya sapagkat nakita niya ang napakagandang disenyo ng kapa. Hindi nakakaduda na gawa talaga yon sa tunay na balat ng isang tigre dahil sa matingkad nung kulay na kahil
na sinamahan ng mga kulay itim na pahaba. Ayos! Kapag natuyo ka na at binalikan ka na ni Mang Pedro, sigurado ko na maibibenta ka na niya dahil malinis at mabango ka na. Iiwanan na sana ni Baron ang kapa nang biglang may nalaglag na kung anong bagay mula roon. Dinampot niya yun at nalaman niya na isa yung kwintas na may palawit na tila isang holin na kulay kahil at may batik na kulay itim. Teka, kakaibang kwintas na to ah. Kasama ba to sa binibenta ni Mang Pedro? Ba't di ko nakita kanina habang nilalaban ko? Ah, baka nakaipit. Dahil walang makakasagot sa tanong ni Baron, ay naisipan niyang itago na lamang ang kakaibang kwintas. Umasa siya na isang araw ay babalik si Mang Pedro sa bahay niya upang kunin ang mga gamit na naiwanan nito roon. Hindi nagkamali si Baron dahil pagsapit ng hapon ay kumatok si Mang Pedro sa pinto ng kanyang kubo. Agad na sumilay ang ngiti sa labi niya pagkakita sa matandang lalaki. Yun! Sabi ko na nga ba't babalik kayo, Manong eh. Naiwan niyo po kasi yung kapa niyo, Manong. Nandun po pala yun sa likod ng bahay. Nilabhan ko na po para magmukha na pong bago, para madali niyo po may bibenta. Sa tingin ko po, medyo tuyo na yun ngayon. Pwede niyo na pong kunin yun tapos sa bahay niyo na lang po patuyuin ng gusto. Maraming salamat at nilinisan mo ang kapa ng tigre. Pero, maaari ba akong pumasok muna? Dahil may mga bagay akong kailangan sabihin sa'yo. Sige po, sige po. Tuloy po kayo, Manong. Nilakihan ni Baron ang pagkakabukas ng pinto. Pagpasok ni Mang Pedro, ay magkaharap silang naupo sa kawayang saig. Napansin ni Baron na sobrang seryoso ng muka ni Mang Pedro, kaya napuno siya ng kuryosidad kung ano ang sasabihin nito sa kanya. Mang Pedro, ano po palang sasabihin niyo sa akin? Parang seryoso po yan ah. Tama ka. Seryoso nga ang bagay na to. Baron, ang totoo ay sinadya kong iwanan ng mutya at kapa ng tigre nang umalis ako rito kanina. Ang tinutukoy niyo po bang mutya yung kwintas? Oo, yun nga ay mutya ng tigre. Iniwan ko yon dahil nung una ay naisip ko na matutuklasan mo kung para saan ang dalawang bagay na yon. Ngunit napagtanto ko na wala ka palang karanasan sa paggamit ng mutya at mga bagay na may kakaibang kapangyarihan. Kaya ako'y bumalik rito upang ipaalam sa iyo kung ano ang kayang gawin ng mutya at kapa ng tigre. Teka, sandali lang po, Manong. Medyo naguguluhan po ako eh. Ang sabi niyo po ay sinadya niyong iwanan ang mutya at kapa ng tigre dito? Pero bakit ho? Dahil nakita ko sa aking panaginip, nadadanak ang dugo sa baryong ito nang dahil sa mga aswang. Ang totoo ay hindi ko ibinibenta ang mutya at kapa ng tigre, kundi naghahanap talaga ako ng isang tao na karapat-dapat na maging bagong tagapangalaga ng mga yon. At ikaw, Baron, ikaw ang napili ko. Nakita ko sa iyo ang katangian ng isang bayani at taong may mabuting kalooban. Ako? May mabuting kalooban? Nagpapatawa ka ba, Manong? Nakalimutan niyo na po ba yung sinabi ko na mahilig po ako makipag-away? Abay, barumbado po ako. Hindi ko yun nakakalimutan. Ngunit hindi ang bagay na yon ang nagiging definisyon para masabi na masama kang tao. May kabutihan pa rin sa iyong puso. At ako mismo ang nakaranas nun. Kaya sigurado ko na hindi ako magkakamali kung sa iyo ko ipagkakaloob ang mutya at kapa ng tigre. Sandaling natahimik si Baron. Inisip niya ang mga sinabi ni Mang Pedro. Maya-maya ay napailing siya, sabay tawa ng malakas. Aba, anong nakakatawa, Baron?
Alam ko na. Pinagtitripan niyo ako, Manong, ha? Siguro gusto niyong malaman kung maniniwala ba ako sa mga sasabihin niyo. Oo na, muntik na akong maniwala, Mang Pedro. Ang mabuti pa po kunin niyo na po ang kapa niyo. Baka kasi mamaya abutin pa kayo uli ng dilim. Paniguradong mahihirapan na naman kayong makauwi niyan. Iniisip mo ba na nagbibiro lang ako, Baron? Ano pa nga ba? Napaka-imposible naman po kasi na sinasabi nyo na may kapangyarihan yung mutya at yung kapa ng tigre. Aba, malabo po yun. Ang mutya at kapa ng tigre ay ipinamana pa sa akin ng tatay kong namayapa na. Nasa linya lang aming pamilya ang pagiging antingero at manunugis ng mga aswang. Ang kaalaman namin sa paggamit ng mutya at agimat ang ginagamit namin sa pakikipaglaban sa mga aswang. At isa ang mutya at kapa ng tigre, ang pinakamalakas na nagamit ko sa pakikipaglaban sa mga nilalang, na gaya ng aswang. At ngayon, Baron, ipinapasa ko na sa iyo ang pangangalaga sa mutya at kapa ng tigre. Hindi maaaring magkaiwalay ang dalawang bagay na yan. Dapat ay sabay mo silang gagamitin. Parehas mo silang isusuot sa tuwing kailangan mo makipaglaban sa mga aswang. Dahil kung wala ang isa, hindi magiging buo ang kapangyarihan nito. Ang dami niyo naman po sinasabi, Mang Pedro. Pero sige, sabihin na nating naniniwala na po ako sa mga sinasabi niyo. Ano po ba ang kapangyarihan ng mutya at kapa ng tigre? Ang totoo ay hindi ko alam kung ano ang pinagmulan ng mutya at kapa. Pero para sagutin ang tanong mo, ay magkakaroon ka ng kakayahan at katangian ng isang tigre. Magiging malakas ka na wala ang isang normal na tao. Magiging mabangis ka pagdating sa pakikipaglaban. Ngunit ang dalawang bagay na yan ay para lamang sa paggawa ng kabutihan at pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi mo to maaaring gamitin sa pansarili mong interes. Kung ganun, sa pakikipaglaban lang po sa mga aswang magagamit ang mutya at kapa? Ganun na nga, Baron. Muling tumahimik si Baron at hindi niya pa rin magawang paniwalaan ang mga sinabi ni Mang Pedro. Hindi niya napigilan ang muling pagtawa ng mahina. Nararamdaman at nakikita ko na hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Ngunit alam ko, darating ang araw, ikaw mismo makakatuklas ng kapangyarihan ng mutya at kapa ng tigre. Ngayon ay iiwan ko na ang mga yan sa'yo. Tandaan mo na dapat ay parehas mo silang suot sa iyong katawan. Magpapaalam na ako sa'yo. Naway gabayan ka ng nasa itaas para sa pagliligtas sa iyong baryo sa sandaling mangyari ng nakita ko sa aking panaginip. Mabilis na tumayo si Mang Pedro. Malalaki ang hakbang na lumabas yun sa bahay ni Baron. Sinundan ni Baron si Mang Pedro sa labas. Tinawag niya ito at humarap ang matanda sa kanya. Sandali lang po, Mang Pedro! Bakit? May katanungan ka pa ba? Wala naman po, kaya lang baka po pwedeng dalhin niyo na po ang kwintas at kapa. Pasensya na po. Hindi ko po kasi yun kailangan. Maniwala ka sa akin. Maaaring hindi mo ito kailangan, pero kailangan ito ng inyong baryo. Palagi mong tandaan ang nakita ko sa akin panaginip. Dadanak ang dugo sa baryong ito, at ang tanging paraan upang maiwasan yung mangyari ay kung gagamitin mo ang mutya at kapa ng tigre. Tumalikod ng muli si Mang Pedro. Sa pagkakataong yun, ay hindi na ito pinigilan pa ni Baron. Pinagmasdan na lamang niya ang papalayong matandang lalaki hanggang sa tuluyan na yung naglaw sa kanyang paningin. Pagsapit ng gabi ay hindi pa rin magawang makatulog ni Baron. Nakaupo siya sa isang sulok ng kanyang kubo habang nakatingin siya sa kapa na nasa ibabaw ng lamesa, habang ang kwintas na may palawit na mutya ng tigre ay nasa kanyang isang kamay. Totoo kaya mga sinabi ni Mang Pedro?
Totoo kaya na meron kayong kapangyarihan? Biglang natigilan si Baron nang may narinig siyang malalakas na yabag sa labas ng kanyang bahay. Bago pa siya makapaghanda, ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Erwin kasama ang halos 10 lalaki. Mabilis na tumayo si Baron at hinarap si Erwin. Oh, grabe, anong ginagawa niyo rito? Hindi ba kayo marunong kumatok, ha? Hindi ba ang sabi ko sa'yo ay babalikan kita? At ito na ang gabing yon, Baron. Ngayon na kita sisingilin sa ginawa mo sa akin noong nakaraang gabi. Hindi mo ba ako kaya na mag-isa? Kaya nagsama ka pa ng mga alipores mo? Mahina ka talaga eh. Duwag ka, Erwin. Duwag. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Pero sa gabing to, sisiguraduhin ko na luluhod ka sa harap ko at magmamakaawa ka para buhayin pa kita. Sumenya si Erwin sa mga kasama nito. 2 lalaki ang lumapit kay Baron at sinalubong siya ng mga yon ng malalakas na suntok sa muka at tiyan. Napahandusay siya sa sahig. Pilit niyang tinakpan ang kanyang ulo habang sunod-sunod siyang sinisipa ng mga kasama ni Erwin sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sa bawat tama ng sipa kay Baron ay naririnig niya ang paghalakhak ni Erwin. Sige lang! Huwag niyong titigilan yan! Ang gusto ko ay gagapang na siya sa lupa at magmamakaawa sa akin! Nanginginig ang katawan ni Baron at mabigat na ang kanyang paghinga. Dumapo ang isa pang sipa sa kanyang tagiliran at halos mawalan na siya ng ulirak. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon ay nahawakan niya ang kwintas na may mutya ng tigre na nasa sahig. Mabilis niyang isinuot yun sa kanyang leeg. May kakaibang naramdaman si Baron sa kanyang katawan. Isang pakiramdam na hindi niya kayang ipaliwanag. Pilit na gumapang si Baron palapit sa lamesa kung saan naroon ang kapa ng tigre. Hindi niya muna ininda ang walang tigil na sipa na kanyang natatanggap. Nang makuha niya ang kapa, ay agad niya yung isinuot. Matapos maisuot ni Baron ang mutya at kapa ng tigre, ay hindi niya na naramdaman ang mga sipa na kanyang natatanggap. Para bang may dumaloy na kuryente sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang tumayo. Sinuntok siya ng isa sa mga lalaki sa muka, pero nagulat ang lahat nang hindi man lang siya natinag. Sinunggaban ni Baron ang isang lalaki at itinulak niya yon. Lumipad ang lalaki palabas ng pintuan. Isang malakas na sipa ang pinakawalan niya sa isa pa. Doon na niya sinimulang atakihin isa-isa ang mga kasama ni Erwin. Ang bawat suntok ni Baron ay parang maso na bumabagsak sa buto at laman ng kanyang mga kalaban. Lumabas si Baron ng bahay. Sinundan siya roon ni Erwin. Nakangisi yun sa kanya, pero halata ang kaba sa mga mata nito. O ano, Erwin? Akala ko ba'y luluhod ako sa harapan mo ngayong gabi, ha? Bakit parang ikaw ang gagawa nun, imbis na ako? Napakataas naman ang tingin mo sa sarili mo, hayop ka! Mangyayari pa rin yun! Sadyang mahina lang ang mga alagad ko, kaya natalo mo sila. Pero ako, kahit kailan, ay hindi mo ako matatalo. Yan ang tandaan mo! Mabilis na sinugod ni Erwin si Baron, ngunit hindi man lang siya nakaramdam ng sakit nang tamaan siya ng kamao nito. Binigyan niya ng sunod-sunod na suntok sa mukha si Erwin hanggang sa isang malakas na suntok ang pinatama ni Baron sa panga ni Erwin. Nang mapaluhod sa lupa si Erwin, ay sabay-sabay na nagtakbuhan palayo ang mga kasama nito. Nahihirapang tumayo si Erwin. Susugod sana ulit ito kay Baron, pero agad niya tong sinalubong ng malakas na sipa sa dibdib. Napahiga sa lupa si Erwin at napasingap ito. Nakita ni Baron na tila nahihirapan na sa paghinga si Erwin. O ano, Erwin? Hindi ka pa ba luluhod sa harap ko? Sige na, magmakaawa ka na sa akin. Nabuhayin pa kita.
Gumapang si Erwin palayo kay Baron. Nang nakalayo na ito ng bahagya, ay saka ito tumayo at takot na tumakbo. Hoy, ano? Bumalik ka rito! Hindi pa ako tapos sa'yo! Duwag! Susugod-sugod kayo tapos tatakbo kayo? Mga walang kwenta! Ngumisi si Baron nang tuluyan nang nawala si Erwin at ang mga kasama nito. Patuloy niyang naramdaman ang kakaibang lakas at enerhiya na alam niyang nagmumula sa mutya at sa kapa ng tigre na kanyang suot. Hinubad niya ang kapa at mataman niya yung tinignan habang hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari kanina. Totoo nga ang sinabi ni Mang Pedro. May kapangyarihan ka nga. Kung ganun, magagamit kita para tuluyan na akong katakutan ni Erwin. Hindi na siya makakapalag sa akin habang suot kita. Bumalik na si Baron sa loob ng kanyang kubo. Maingat niyang isinampay ang kapa sa sandalan ng upuan. Nang nakahiga na siya, ay hindi pa rin naalis ang malaking ngiti niya sapagkat nasisiguro niya na simula sa araw na yon ay siya na ang ituturing na pinakamalakas sa kanilang baryo. Kinaumagahan, nagising si Baron sa malalakas na pagkatok sa pinto ng bahay niya. Naiinis siyang tumayo dahil nagambala ang kanyang pagtulog. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya sina Mario at Dado. Dire-diretsong pumasok ang dalawa at ang mga yun pa ang nagsarado ng pinto. Pambihira! Ang aga niyo naman mambulahaw. Alam niyo naman na kapag ganitong oras itulog pa ako, di ba? Hindi na kasi namin kayang patagalin pa narinig namin chismis dito sa baryo natin, tol eh. Totoo ba? Na binugbog mo sina Erwin kagabi? At ginawa mo yun nang mag-isa ka lang? Saan niyo naman narinig yan? Sa mga tao rito, halos lahat pinag-uusapan ka, Baron na. May mga nakakita sa'yo kagabi na nakipag-away ka kina Erwin. At kahit mag-isa ka raw, ay ikaw pa rin ang nanalo. Napatakbo mo daw silang lahat. Totoo yun. Ay, nako. Alam mo dito talaga sa baryong to, napakabilis talaga ng balita. Pero maganda yan para malaman ng lahat kung sino ang dapat nilang katakutan dito. Pero paano mo nagawa yun, Tol? Paano mo natalo si na Erwin kahit mag-isa ka lang? Sabihin mo naman sa amin ang totoo. O sige, sasabihin ko sa inyo Pero ipangako nyo na hindi nyo sasabihin sa kahit na sino ang malalaman nyo ngayon sa akin. Oo, hindi promise. Saka kilala mo naman kami, di ba? Kapag sinabi mo sikreto, mananatiling sikreto talaga yon. Takot lang namin sa'yo, Tol. Sandaling tinitigan ni Baron sina Mario at Dado dahil alam niyang mapagkakatiwalaan niya ang dalawa. Ay nagdesisyon na siyang ipaalam sa mga yon ang dahilan kung bakit siya nanalo sa away nila ni Erwin nung nakaraang gabi. Kinuha ni Baron ang kapa ng tigre at iniladlad niya yon sa harapan ni na Mario at Dado. Teka, ano yan? Maglalatag ka ba at matutulog na tayo? Hindi, Timang. Ito yung maduming kapa na pagmamay-ari ng matandang tinulungan ko. Ibinigay niya to sa akin, kasama ang isang mutya ng tigre. Ang dalawang bagay na yon ang nagbigay sa akin ng kakaibang lakas at bangis sa pakikipaglaban. Kaya natalo ko sina Erwin kagabi. Ano ka mo? Mutya ng tigre? Kapa? Ano ba sinasabi mo, Tol? May sakit ka na ba? Sinabi niyo na sabihin ko ang totoo, di ba? Pero nasabihin ko, ayaw niyo namang maniwala. Pambihira kayo, oo. Tol, ano ba kasing naitulong ng kapa at mutya na yan sa'yo kagabi? Merong kapangyarihan ng mga to. Hindi ba kayo nakikinig? Sinabi ko nang kapag suot ko ang dalawang to, ay nagkakaroon ako ng lakas at bangis gaya ng sa isang tigre. Kahit nung una hindi nga rin ako makapaniwala Pero nang nabugbog ako ni na Erwin, ay naisip kong subukan kung totoo. Kaya sinuot ko ang mga to. At hindi nga ako binigo ng mutya at kapa ng tigre. Kayo na mismo ang nakarinig sa mga tao na tinalo ko sina Erwin, di ba? Kahit mag-isa lang ako. Nagkatinginan sina Mario at Dado.
Naramdaman ni Baron na duda pa rin ang dalawa sa mga sinabi niya. Kung ayaw niyong maniwala, bahala kayo sa mga buhay niyo. Akala ko ba'y kaibigan ko kayo? Sana alam niyo na hindi ko kaya magsinungaling sa inyong dalawa. Sige na nga, umalis na nga kayo. Istorbo lang kayo eh. Eto naman, ang hilig magpaalis. Hindi ba pwedeng pinoproseso pa ng mga utak namin ang sinasabi mo? Pero kung totoo ang sinasabi mo, Tol, ibig sabihin ay hindi naman nanalo si na Erwin sa atin. Kahit mag-isa ka lang ay kayang-kaya mo silang patumbahin. Kahit isang batalyon pa sila. Hehehe, tama ka dyan, Dado. Tayo na magiging pinakakinatatakutang grupo, hindi lang sa baryo natin, kundi maging sa buong mundo. Pambihira ka. Ang OA naman ng buong mundo. Sapat na sa akin na katakutan tayo ni na Erwin. Alam niyo naman, bata pa lang kami, magkaaway na kaming dalawa. Ngayon may ganito na akong mutya at kapa. Sigurado ko na matatakot na siyang banggain ako ngayon. Masayang nag-appear sina Mario at Dado, habang si Baron ay mas matindi ang kasiyahan ng sandaling yun. Hindi niya inasahan na ang simpleng pagtulong niya sa isang matandang lalaki ang siyang magiging daan upang magkaroon siya ng kakaibang lakas na alam niyang katatakutan ng lahat. Simula noon ay napansin ni Baron ang malaking pagbabago kay Erwin. Sa tuwing nagkakasalubong sila ng daan, ay hindi na makatingin si Erwin ng diretso sa kanya. Lagi itong umiiwas o hindi kaya ay lumilihis ng daan na parabang takot na takot yun kay Baron. Sa mga mata ng mga tao ay malinaw na natalo at napahiya si Erwin, at yun ay naging dahilan upang mas lalo pang umingay ang pangalan ni Baron sa baryo nila. Hindi naman pinalampas ni Baron ang pagkakataong ipagmalaki ang nangyari. Sa bawat inuman at pagkikwentuhan kasama ang mga kabarkada ay palagi niyang ikinikwento kung paano niya tinalo sina Erwin. Yun nga lang, hindi niya ipinapaalam sa iba ang tungkol sa mutya at kapa ng tigre, maliban na lang sa mga kaibigan niya na sina Mario at Dado. Isang madaling araw, galing si Baron sa inuman sa bahay ni na Mario at Dado. Pasuray-suray siyang naglalakad, pero hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Napakasaya niya dahil marami na ang humahanga sa kanya. Nang nasa harapan na siya ng kubo niya, ay natigilan siya nang makita si Mang Pedro na hawak ang mutya at kapa ng tigre. Seryoso ang muka ng matandang lalaki. Nakangiting lumapit si Baron kay Mang Pedro at tinapik pa niya yun sa balikat. Yun oh, Mang Pedro, long time no see ah. Maraming salamat nga pala sa pagkakaloob mo sa akin ng mutya at kapa na yan ha. Alam mo ba, nang dahil sa mga yan, ay takot na sina Erwin sa akin. Siya yung lalaking nanuntok at sumipa sa'yo nun. Akala mo ba ay natutuwa ko sa ginawa mo, Baron? Ganyan ba ang gusto mo? Ang makilala ka sa pagiging barumbado mo? Ha? Ano po bang ibig niyong sabihin? Bakit di ka natutuwa? Saka bakit hawak niyo po ang mutya at kapa? Dahil babawiin ko na to sa'yo. Nagkamali ako ng pagpili sa'yo. Teka, sandali lang, Mang Pedro. Hindi niyo pwedeng basta na lang kunin sa akin yan. Ibinigay niyo na ang mga yan sa akin eh. Wala na pong bawian. Maaari ko pa rin itong bawiin, lalo na't nakita ko na hindi mo ito ginamit para sa kabutihan. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo, Baron? Binugbog mo ang isang grupo ng mga lalaki at ginamit mo yon para magyabang. Hindi ganun ang napag-usapan nating dalawa. Pero Manong, hindi ba kabutihan naman yun? Masama ang ugali ni Erwin, kaya dapat lang sa kanya yun. Saka hindi pagyayabang ang ginawa ko, Manong. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang nagyayabang ay yung nagmamalaki sa isang bagay na hindi naman totoo. Talagang ang nagkamali ako. Hindi mo naiintindihan kung paano mo gagamitin ng tama ang mutya at kapa ng tigre. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo ay dadanak ang dugo dito sa inyong baryo? Didiretsahin na kita. Nakita ko sa panaginip ko
na may mga aswang nasasalakay dito sa baryo nyo, Baron. Ibinigay ko sa iyo ang mutya at kapa para gamitin sa pakikipaglaban sa mga aswang at para ipagtanggol at protekta ng mga tao dito sa inyong lugar. Hindi ko ibinigay ang mga ito para ikaw ay magyabang. Nawala ang pagkalasing ni Baron sa mga sinabi ni Mang Pedro. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at napayuko siya nang dahil sa pagkapahiya. Patawarin niyo po ako, Mang Pedro. Aaminin ko po na nadala po ako sa lakas at kapangyarihan ng ibinigay niyo sa aking mutya at kapa ng tigre. Nawala po sa isip ko kung saan ko to dapat gamitin. Kaya Manong, nakikiusap po ako sa inyo na bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon na itama po ang aking pagkakamali. Kung maaari po sana huwag niyo po munang kunin sa akin ang mutya at kapa. Hayaan niyo po na gamitin ko na ito sa tamang pamamaraan. Ikinalulungkot ko, pero wala nang pangalawang pagkakataon para sa'yo. Hahanap na lamang ako ng ibang tao na mas karapat dapat kaysa sa'yo. Pinalagpas mo ang pagkakataon na patunayan sa baryong ito ang sarili mo. Wala nang nagawa si Baron, kundi ang manghinayang nang umalis na si Mang Pedro, dala ang mutya at kapa ng tigre. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pangyayaring yon. Ngunit alam niya na huli na ang lahat para magsisi siya. Sinabi na lang niya sa sarili na kailangan niyang tanggapin na wala na siyang lakas at kapangyarihan at bumalik na siya sa pagiging isang ordinaryong tao. Nang mga sumunod na araw ay naging matamlay si Baron. Naisip niya na tama si Mang Pedro na pinalagpas niya ang pagkakataon na patunayan sa kanilang baryo na hindi lang siya isang binatang barumbado at mahilig sa gulo, na kaya rin niyang gumawa ng kabutihan at maging isang bayani. Hanggang isang gabi, nabulabog ang katahimikan ng buong baryo nang umatake ang 3 aswang. Pumasok ang mga yon sa mga bahay-bahay at inatake ang mga tao. Nagkaguluan lahat habang si Baron ay nasa loob lamang ng kanyang kubo at nakasilip sa bintana. Bakas sa mukha niya ang labis na pagkagimbal. Ito na ang sinasabi ni Mang Pedro. Totoo ngang may mga aswang naaatake sa aming baryo. Anong gagawin ko? Parang wala namang may lakas ng loob na makipaglaban sa mga aswang. Hanggang sa nagulat si Baron nang makarinig siya ng malalakas na pagkatok sa pinto. Nang marinig niya ang boses ni na Mario at Dado, ay saka lang niya yon binuksan. Dala ni Mario ang arnis nito, habang sumpit naman ang kay Dado. Anong ginagawa niyo rito? Hindi niyo ba alam na may mga aswang na umaatake? Kasi alam namin na makikipaglaban ka sa mga aswang. Hindi ba pwede mong gamitin ang mutya at kapa ng tigre para labanan ng mga halimaw na yon? Pero wala na Wala na sa akin ang mutya at kapa Kinuha na ni Mang Pedro ang mga yon dahil ginamit ko sa maling paraan. Isa pa, naging mayabang ako nung tinalo ko sina Erwin. Ang sabi ni Mang Pedro ay hindi ako karapat dapat na pagkalooban ng mutya at kapa ng tigre. Wala na sa akin yun. Ano? Paano natin lalabanan ng mga aswang ngayon? Tumiim ang bagang ni Baron. Dinig niya ang sigawan ng mga taong humihingi ng tulong sa hindi kalayuan. Hanggang sa naikuyom niya ang kanyang mga kamao at isang desisyon ang kanyang binitiwan. Sige, lalabanan natin ang mga aswang. May mutya at kapa ng tigre o wala, ay kailangan kumilos tayo. Lalaban tayo. Pero kaya ba natin ang mga aswang? Hindi pa natin ito nagagawa, Chong. Kesa naman magtagulan tayo. Mas lalakas ang loob ng mga aswang na yan na umatake rito kapag nalaman nila na hindi natin kayang makipaglaban. Hintayin niyo ako rito at may kukunin lang ako. Teka lang. Kinuha ni Baron ang nag-iisa niyang itak at saka siya lumabas ng kanyang kubo. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa kinaroroonan ng mga aswang. Sandali lang, Tol! Sigurado ka ba sa gagawin natin to?
Ako sigurado ako. Pero kung natatakot kayo ni Dado, naiintindihan ko kayo. Hindi ako magagalit kung hindi niyo ako tutulungan. Pero hindi ka namin pwedeng pabayaan na mag-isa ka makipaglaban, tol. Tama si Mario. Makikipaglaban kami kasama mo, kahit hanggang kamatayan. Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakad hanggang sa nakita nila ang tatlong aswang na may matatalas na kuko, mapupulang mata at mga ngiting nagbabadya ng kamatayan. Maigpit na hinawakan ni Baron ng itak habang nasa tabi niya sina Mario na may hawak na arnis at si Dado na nakahanda ang sumpit. Hoy! Mga pangit na aswang! Kami ang harapin nyo! Tignan natin kung uubre ang lakas nyo sa aming tatlo! Unang umatake ang isa sa mga aswang. Pinuntirya nun si Baron. Nagawang iwasan ni Baron ang matutulis nitong mga kuko. Tinaga niya sa braso ang aswang at malakas siyang sumigaw dahil sa labis na sakit. Pinaghahampas ni Mario ang aswang gamit ang kanyang arnis, habang si Dado naman ay sinumpit ang aswang sa iba't ibang parte ng katawan nito. Ang sumpit ni Dado ay may bala na patulis na bakal. Doon na sumugod ang dalawa pang aswang. Hindi na malayan ni Baron ang pagkalmot ng isang aswang sa kanyang braso. Naramdaman na lang niya na may dugong dumadaloy sa kanyang braso papunta sa kanyang kamay. Chong! May sugat ka! Umatras na tayo! Hindi ako aatras. Kailangan mapatay natin ang mga halimaw na yan. Kailangan nating ipakita na hindi sila basta-basta pwedeng manggulo rito sa baryo natin. Galit na sumugod kina Baron ang isang aswang. Humanda kayo mga Chong. Kailangan natin patayin ng isang yan. Sinumpit ni Dado ang papasugod na aswang at bumaon ang dalawang bala nun sa mga mata ng aswang. Doon na umatake si Baron at sinaksak niya sa dibdibang aswang gamit ang kanyang matalas na itak. Malakas namang pinalo ni Mario ang likod ng ulo ng aswang gamit ang arnis nito. Walang buhay na bumagsak ang isang aswang sa lupa, habang ang dalawang natitirang aswang ay tila nagkaroon ng pag-aalangan na umatake. O ano? Gusto niyo ba mangyari sa inyo nangyari sa kasama niyo? Sige, lumapit kayo! Hindi kami natatakot sa inyo! Mga hayop kayo! Sabay na umangil ang dalawang aswang. Matapos yun, ay mabilis na tumakbo ang mga yun hanggang sa tuluyan ng nilamon ng kadiliman ang mga aswang. Hoy! Bumalik kayo rito, mga duwag! Bumalik kayo rito! Ano ka ba? Pambira ka, wag mo nang pabalikin! At baka bumalik talaga ang mga yun! Para maangas tayong tignan. Tignan mo, at ang daming taong nakatingin sa atin, oh. Hindi mo ba nakikita? Sa pagkakataon na yon, ay lumapit na ang mga tao kina Baron. Tuwang-tuwa na nagpasalamat ang mga yon sa kanila. Labis ang sayang naramdaman ni Baron dahil noon lang niya naranasang pasalamatan ng mga tao dahil sa isang bagay na kanyang nagawa. Hindi nagtagal ay inaya na ni Baron sina Mario at Dado sa bahay niya para makapag-usap silang tatlo. Habang naglalakad ay sinimulan na nila ang kanilang pag-uusap. Grabe! Hindi ako makapaniwala na kaya pala nating makapatay ng aswang. Hangang-hanga yung mga tao sa ating tatlo ah! Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi kailangan ni Baron yung mutya at kapa ng tigre. Kahit wala yon, ay kaya pa rin niyang makipaglaban, di ba? Oo. Sumasang-ayon ako sa sinabi mong yan, Mario. Mali kayo. Hindi niyo ba nakita at napansin? Mahihinang klase ng mga aswang na nakalaban natin kanina. Sa tingin ko, ay meron pang mas malalakas na mga aswang ang darating. At yun ang hindi tayo sigurado kung kakayanin ba natin. Diyos ko, wag naman sana magkatotoo yung sinabi mo, Baron. Sana'y huling pag-atake na ng mga aswang yun nangyari kanina. Sana nga'y mali ako. Pero kailangan pa rin nating maging handa. Tayo mapapahamak kung magiging kampante tayo. Sayang nga lang. At wala na sa akin ang mutya at kapa ng tigre. Mas magiging madali sana ang pakikipaglaban natin sa mga aswang kung nasa akin pa rin ang mga yon.
Kasalanan mo kasi kung bakit kinuha ni Mang Pedro yun sa'yo. Dapat kasi, hindi ka na lang nagyabang. Ano ka ba, Mario? Talagang nagawa mo pang manisi, no? Hindi ba may kasabihan na pass is pass? Sige nga, anong ibig sabihin ng pass is pass? Basta. Huwag mo na sisihin si Baron. Tumigil na nga kayong dalawa dyan. Mamaya mag-away pa kayo eh. Huminto na sa pagsasalita sina Mario at Dado hanggang sa makarating na sila sa harapan ng bahay ni Baron. Doon ay natigilan silang tatlo nang makita nila si Mang Pedro na nakatayo sa tapat ng pintuan ng kubo. Teka. Sino yung matandang yun? Isa ba siyang aswang? Naku, mukhang aswang nga siya. Kailangan natin siyang patayin. Hoy, ano ba? Tumigil kayong dalawa. Hindi siya aswang. Siya si Mang Pedro. Ay, sorry. Siya yung nagbigay sa'yo ng mutya at kapa ng tigre. Tumahimik na lumapit si Baron kay Mang Pedro habang nasa likuran niya sina Mario at Dado. Mang Pedro, ano pong ginagawa niyo rito? Siguro naman ay naniniwala ka na sa sinabi ko. Nadadanak ang dugo dito sa inyong baryo. At ang nangyari kanina ay simula pa lamang. Kung ganon, tama sinabi mo, Baron. May mga aswang pang-aatake dito sa baryo natin. Tama. Isang grupo ng aswang ang maghahasik ngayon ng lagim sa iba't ibang baryo. At ngayon ay ang baryo nyo ang puntirya nila. Pero ano po ba talaga ang ginagawa niyo rito, Mang Pedro? Akala ko po ba tapos na tayo dahil binawi niyo na po sa akin ang mutya at kapa ng tigre. Isa ko sa mga saksi sa tapang na ipinakita mo nang nakipaglaban ka sa mga aswang kasama ang dalawa mong kaibigan. Kahanga-hanga na nilabanan mo sila sa kabila na wala sa iyo ang mutya at kapa. Kaya isang desisyon ang aking nabuo. Ibabalik ko na sa iyo ang mutya at kapa ng tigre. Talaga po? Totoo ba yung sinasabi niyo, Mang Pedro? Totoo, Baron. Pero sana sa pagkakataong ito ay wag mo na akong bibiguin. Wag mo nang biguin ang inyong baryo. Pangako po, Mang Pedro. Gagamitin ko po ang mutya at kapa sa tamang paraan. Hindi ko na po yan gagamitin para magyabang lang. Nasa loob ng iyong bahay ang mutya at kapa. Tandaan mo, Baron, ito na ang huling beses na ipagkakaloob ko ang mga yon sa iyo. Sa sandaling makita ko na ginamit mong muli ang kapa sa maling pamamaraan, ay muli ko yung kukunin at hindi mo na muling mahahawakan ang mga yon. Opo, pinapangako ko po. Maraming salamat po talaga. Salamat po sa pangalawang pagkakataon para patunayan ko po ang aking sarili. Aasahan ko yan, Baron. Huwag kang mag-alala dahil palagi kong ipagdadasal ang inyong tagumpay sa bawat pakikipaglaban na inyong kakaharapin. Matapos yun ay nagpaalam na si Mang Pedro. Nang wala na ang matandang lalaki, ay nagmamadaling pumasok si Baron sa bahay niya at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kapa at mutya ng tigre na nakapatong sa lamesa. Kinuha niya ang mga yon at mahigpit niyang niyakap. Grabe mo namang yakapin ang mga yan, Chong. Parang syota mo na ang mga yan, ah. Hindi lang kasi ako makapaniwala. Nababalik pa ang mga to sa akin. Saka napakasaya ko kasi meron na akong magagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi ko na dapat biguin si Mang Pedro sa pagkakataong to. Kailangan kong ipakita na hindi lang ako isang barumbadong mahilig sa trouble. Ipapakita ko sa lahat na kaya ko rin maging tagapagtanggol. Basta tol, nasa likod mo lang kami ni Mario. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Maraming salamat sa inyong dalawa. Alam ko namang hindi niyo ako pababayaan eh. Nang sandaling yon, ay lumaki ang kumpiyansa ni Baron na kahit gaano pa karami ang aswang na sumalakay sa baryo nila, ay magagawa pa rin niyang ipagtanggol ang lahat ng taong nakatira roon. Ipinangako niya sa kanyang sarili na sa pagkakataon na yon
ay gagamitin niya na ng tama ang mutya at kapa ng tigre upang hindi na muling mawala ang mga yon sa kanya. Simula noon ay halos gabi-gabi nang nagbabalik ang mga aswang sa baryo ni na Baron upang umatake. Hindi na natakot si Baron sa tuwing maririnig niya ang mga sigaw at kaguluhan. Sa halip, agad niyang isinusuot ang mutya at kapa ng tigre upang harapin ang mga aswang. Sa tulong ng matalim niyang itak, ay napapabagsak niya ang mga aswang na nagtatangkang pumasok sa mga bahay o pumatay ng mga tao. Unti-unting nasanay ang buong baryo sa pakikipaglaban ni Baron sa mga aswang, at yun ang naging dahilan upang hangaan siya ng mga tao sa magandang paraan. Mula sa pagiging kinatatakutang siga ay naging tagapagtanggol siya ng kanilang lugar. Napagtanto ni Baron na mas masarap sa pakiramdam ang tumulong at magligtas ng iba kesa sa manalo sa isang suntukan. Ang bawat gabi ng pakikipaglaban niya sa mga aswang ay unti-unting binago, hindi lang ang tingin ng mga tao sa kanya, kundi pati ang pananaw niya sa sarili. Hanggang sa dumating ang mga gabi na wala ng aswang ang umaatake sa baryo ni na Baron. Inisip nilang lahat na natakot na ang mga aswang kay Baron, kaya wala nang nagtangkang lumusob doon upang maghasik ng lagim. Isang umaga, habang nakaupo si Baron sa harapan ng kanyang kubo, ay dumating sina Mario at Dado. Bakas sa mukha ng dalawa ang labis na kasiyahan. Teka, anong meron? Parang ang saya niyong dalawa. Tumama ba kayo ng jackpot sa loto? Parang mas matindi pa sa tumama sa jackpot sa loto ang pakiramdam namin, Chong. Ang sarap pala sa pakiramdam na magkaroon ng kaibigan na hinahangaan ng lahat. Hindi lang yun, itinuturing ka pang bayani at tagapagtanggol dito sa baryo natin. Alam mo ba na pinag-uusapan ka na ng mga tao doon sa may plaza? Ang sabi nila ay masaya sila sa pagbabagong nangyari sa'yo. Akala kasi nila ay hanggang pakikipagrambulan lang ang alam mo eh. Sobra nga sila nagpapasalamat sa'yo eh. Alam nyo, napakasarap sa pakiramdam na nakakatulong ako sa mga tao rito sa baryo natin. Pero mas matutuwa ako kung matitigil na talaga ang pag-atake ng mga aswang. Kahit may mutya at kapa ako ng tigre, ay nakakapagod din na makipaglaban. Pero ang sabi ng iba ay mukhang wala ng aswang ang aatake dito sa atin. Ilang gabi na kasing walang pag-ataking nangyayari, di ba? Yan nga rin ang napansin ko eh. Malamang natakot na ang mga aswang sa'yo. Kasi nakita ng mga aswang na kahit mag-isa ka lang, ay marami ka pa rin napapatay sa kanila. Sana nga totoo yung sinasabi nyo. Sana nga ay tapos na ang kalbaryo natin sa mga pesting aswang na yon. Pero ewan ko ba, hindi pa rin ako mapakali. Palagi akong kinakabahan tuwing gabi. Parang sinasabi sa akin ng mutya at kapa na hindi pa tapos ang laban ko sa mga aswang. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Panigurado naman na kahit may mga aswang pang umatake dito sa atin, ay hindi sila uubra sa'yo, Baron. Isang matipid na ngiti ang pinakawalan ni Baron. Ang totoo, kahit ilang gabi nang walang pag-atake ng mga aswang, ay hindi pa rin niya magawang maging kampante. Malakas kasi ang pakiramdam niya na hindi pa rin tapos ang pakikipaglaban niya sa mga aswang. Pagsapit ng gabi, habang naglalatag si Baron ng banig, ay may narinig siyang mahihinang katok sa pinto. Itinigil muna niya ang ginagawa upang pagbuksan ang kung sinong nasa labas. Sa pagbukas niya ng pinto, ay nagulat siya nang malaman na si Erwin ang naroon. Ano to? Anong ginagawa mo rito, Erwin? Pasensya ka na kung nagpunta ako rito ng ganitong oras. Pero huwag ka mag-alala, dahil di ako nagpunta rito para makipag-away sa'yo. Matagal ko nang tinanggap na wala akong laban sa'yo. Ang totoo niyan ay isa ako sa mga humahanga sa'yo dahil sa pakikipaglaban mo sa mga aswang. Mabuti naman dahil wala rin akong balak na makipag-away sa'yo. Itinigil ko na ang bagay na yan dahil wala rin naman ako mapapala eh. Pero teka,
Ano ba nakain mo at bigla kang nagpapakumbaba ngayon? Gaya mo, ay naisip ko rin na walang magandang maidudulot ang pakikipag-away ko sa'yo. Gusto ko na sanang makipag-ayos sa'yo eh. Pwede bang sa labas tayo mag-usap? Bakit sa labas pa? Pwede namang dito na lang Sige na, Baron, pagbigyan mo na ako. Gusto ko rin na maglakad-lakad tayo habang nag-uusap eh. Sandaling nag-isip si Baron hanggang sa pumayag na rin siya sa gusto ni Erwin. Isinarado niya ang kanyang kubo at sumama siya kay Erwin para maglakad-lakad. Sana'y mapatawad mo ko sa mga nagawa ko sa'yo, Baron. Aminado ko na ako nagsimula ng pag-aaway natin nung mga bata pa tayo. Paano? Naiinggit kasi ako sa'yo kasi mas matalino ka kaysa sa akin. Yun lang ba? Diyos ko naman. Kalimutan na natin ang lahat ng yun. Hindi pa naman huli ang lahat para magsimula tayong muli. Hindi na muling nagsalita si Erwin matapos yun. Patuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa makarating na sila sa parte ng baryo na wala ng kabahayan. Huminto si Baron sa paglalakad kaya may pagtatakang napatingin si Erwin sa kanya. Bakit tumigil ka sa paglalakad? Kailangan ko nang umuwi. Nasabi mo naman siguro ang mga gusto mong sabihin, di ba? Sa totoo lang, hindi pa lahat, Baron Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang lahat ng gusto kong sabihin. Kung ganun, sabihin mo na ng mabilis. Inaantok na kasi ako Gusto ko nang umuwi at matulog. Bagyang kinabahan si Baron nang nakakalokong ngumisi si Erwin. Gusto kong sabihin na lahat ng sinabi ko sa iyo kanina ay hindi totoo. Alam mo kung ano ang totoo? Dinala kita sa lugar na to dahil may isang nilalang na gusto kang makita. Bago pa makapagsalita si Baron, ay nakita niya ang paglabas ng isang may kalakiyang aswang mula sa kasukalan. Kakaiba yun sa mga aswang na mga nakalaban niya. Mas malaki ang katawan nun at may kakaiba yung kasuotan na parang mula pa yun sa isang sinaunang tribo. Meron yun 2 mahabang sungay na parang sa kalabaw. Kinabahan si Baron dahil hindi niya dala ang mutya at kapa ng tigre. Sa wakas, nakaharap ko na rin ang taong pumatay sa napakarami kong alagad. Erwin, anong ibig sabihin ito? Lumapit sa akin ang pinuno ng mga aswang na nasa harap mo ngayon. Sinabi niya na kung ituturo ko kung sino ang pumapatay sa mga alagad niya, ay hindi niya ako sasaktan at gagawin pa niya ako na isa sa malalakas niyang alagad. Pagkakataon ko na to para pumantay sa lakas mo, Baron. Kaya hindi ko na to pakakawalan. Hayop ka! Traidor ka, Erwin! Traidor ka sa baryo natin! Hindi siya pinansin ni Erwin. Bagkus ay lumapit ito sa pinuno ng mga aswang. Ngayong ginawa ko ng gusto mo, ibigay mo na sa akin ang aking gantimpala. Gawin mo na akong malakas na aswang ngayon din dahil hindi na ako makapaghintay na patayin si Baron. Sige na, gawin mo na akong aswang! Ngumisi ng malaki ang pinuno ng mga aswang. Lumabas ang matutulis nitong mga ngipin. Labis na nagimbal si Baron nang biglang nilaslas ng aswang ang leeg ni Erwin gamit ang matutulis nitong mga kuko. Bumagsak si Erwin sa lupa habang walang tigil ang pag-agos ng dugo sa napakalaking sugat nito sa leeg. Walang gantimpala ang nararapat sa mga taong kagaya mo. Ngayon, ikaw naman ang papatayin ko. Sa tingin mo ba ay palalampasin ko ang ginawa mo sa mga alagad ko? Ngayon mo subukan ang pagiging tagapagtanggol mo. Tignan natin kung magagawa mo pang ipagtanggol ang baryong to mula sa akin. Biglang sumugod ang aswang kay Baron. Napakabilis ng galaw nito at dumaplis sa braso niya ang matutulis nitong mga kuko. Napaatras si Baron habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang braso. Paulit-ulit siyang inatake ng pinuno ng mga aswang. Napansin niya na hindi nito masyadong nilalakasan ang kanyang
ang bawat pag-atake nito na para bang pinaglalaroan muna siya nito. Nang bumagsak ang sugatang si Baron, ay malakas na tumawa ang aswang. Ikaw ba talaga ang sinasabi nilang tagapagtanggol? Bakit wala kang kalaban-laban sa akin? Mahihinang aswang lang ba ang kaya mo? Ang buong akala ni Baron ay katapusan niya na. Pero biglang dumating sina Mario at Dado. Hawak ni Mario ang mutya at kapa ng tigre. Samantalang Itak naman ang dala ni Dado. Anong ginagawa niyo rito? Umalis tayo! Hindi kami aalis dito, Chong. Hanggat hindi namin na ibibigay sa iyo mga kailangan mo. Mabuti na lang at sinundan ka namin dito. Ano ba? Mamaya na kayo mag-usap. Isuot mo na kay Baron ng mutya at kapa. Mabilis na isinabit ni Mario ang kapa sa balikat ni Baron. Sunod naman itong isinuot sa liig niya ang mutya ng tigre. Naramdaman ni Baron ang biglang pag-agos ng kakaiba at malakas na enerhiya sa kanyang mga ugat. Ang dating panghihina ay napalitan ng pambihirang lakas. Maraan siyang tumayo at matapang na humarap sa pinuno ng mga aswang. Tol, eto na ang Itak mo. Ikaw na ang bahala sa dambuhalang yan. Tinapik ni Dado sa balikat si Baron at saka ito nagmamadaling lumayo kasama si Mario. Nagtago ang dalawa sa likod ng isang malaking puno upang panoorin ang pagtutuos ni Baron at ng pinuno ng mga aswang. O paano? Pantay na tayo. Ngayon mo ako subukan. Ano yan? Isang mutya at isang kapa? Yan ba ang ginagamit mo? Kaya lumalakas ka? Para sa iyong kaalaman, walang mutya o kahit na anong bagay ang makakatalo sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Baron ng Itak habang nakatayo siya sa harap ng pinuno ng mga aswang. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay tumatama sa kanya na nagpatingkad lalo sa mutyang kumikislap sa kanyang dibdib. Umatake na ang pinuno ng mga aswang sa kanya. Iniwasan naman kagad ni Baron ang hagupit ng matutulis nitong mga kuko. Pero hindi siya nakaligtas sa kasunod na pagkalmot nito sa kanyang braso. Muling umatake ang aswang at sa pagkakataong yun ay sinalubong ni Baron ng buong tapang ang kalaban. Nagsagpong ang dalawa at pareha silang nabuwal sa lupa. Ilang beses na tinangkang lapain ng aswang si Baron. Pilit niyang itinulak ang aswang gamit ang isang kamay, habang ang kamay niyang may hawak sa Itak ay paulit-ulit niyang inuumang sa aswang. Huwag kang susuko, Baron! Huwag ka magpapatalo! Kaya mo yan! Patayin mo na ang aswang na yan, Chong! Huwag mo na patagalin ang laban! Nagkaroon ng pagkakataong makatayo si Baron. Siya naman ang sumugod at matagumpay niyang naitarak ang Itak sa tiyan ng aswang. Pagkahugot niya nun, ay mabilis niyang itinarak yon sa liig ng kalaban. Lumagpas ang dulo ng Itak sa batok ng pinuno ng mga aswang. Nakita ni Baron kung paano unti-unting nawalan ng buhay ang mga mata ng kanyang kalaban, hanggang sa lumaylay na ang mga kamay nito. Paghugot niya ng Itak sa liig ng aswang, ay doon na ito bumagsak sa lupa. Nakadilat ang mga mata ng aswang, pero hindi na yun humihinga. Nagulat si Baron nang bigla siyang yakapin ng mga kaibigan niya na sina Mario at Dado. Hanep! Napakagaling mo talaga, Tol! Lodi kita! Pati pinuno ng mga aswang ay walang laban sa'yo! Oo nga! Paniguradong marami na naman ang hahanga sa'yo niyan! Pero mga chong, hindi ko to ginawa para hangaan ako. Ginawa ko to dahil gusto kong iligtas sa mga tao sa baryo natin. Yun lang ang dahilan ko at wala nang iba. Pero sa tingin ko ay tapos na ang pakikipaglaban ko sa mga aswang. Patay na ang pinuno nila. Sa palagay ko ay hindi na magkakaroon ng lakas ng loob ang iba pang aswang na umatake sa baryo natin. Malaya na ang baryo natin
laban sa mga aswang. May sasabihin pa sana si Baron, pero hindi niya na naituloy dahil sa pagsigaw ni Mario. Diyos ko! Si Erwin ba yan? Ano nangyari sa kanya? Patay na ba siya? Oo, siyang may gawa niyan sa sarili niya. Nagtiwala kasi siya sa pinuno ng mga aswang dahil sa kagustuhan niyang mahigitan ako. Nakakalungkot man, pero wala na talaga si Erwin. Sayang lang, at nawala siya na hindi man lang kami nagkaroon ng pagkakataong magkaayos. Malungkot na tinignan ni Baron ang walang buhay na katawan ni Erwin. Ganun pa man, sa kabila ng kamatayan nito, ay may saya siyang naramdaman dahil ramdam niya na simula sa gabing yun ay mamumuhay na ng mapayapa at malaya sa takot ang kanilang baryo. Matapos patayin ni Baron ang pinuno ng mga aswang, ay tuluyan ng naging tahimik ang kanilang baryo. Itinuring na isang bayani si Baron sa kanilang lugar. Ngunit hindi na muling nasilayan ni Baron si Mang Pedro at nanatili na sa kanyang pag-iingat ang mutya at ang kapa ng tigre. Inisip na lamang ni Baron na tuluyan ng ipinagkatiwala sa kanya ni Mang Pedro ang pangangalaga sa mutya at kapa. Sa paglipas ng panahon ay lalong tumibay ang pagkakaibigan ni na Baron, Mario at Dado. Kailanman ay hindi na sila nakipag-away at nakipagrambulan. Bagkus ay tumutulong sila sa paggabay sa mga kabataan upang hindi maligaw ng landas ang mga ito. Natutunan ni Baron na hindi ang pagiging siga ang batayan ng totoong tapang, kundi sa tapang ng isang tao na tumulong at ialay ang buhay nito sa kanyang kapwa. Magandang araw.